Galing ba sa Mars ang mga Pilipino? Isang katanungan ang gumugulo ngayon sa mga travel forum at social media sa buong mundo. Galing ba sa Mars ang mga Pilipino? Ang nakakagulat na pamagat na ito ay hindi isang biro, kundi ang konklusyon mula sa isang pambihirang paglalakbay ni Paco, isang veteranong manunulat ng paglalakbay mula sa Espanya, at ng kanyang dalawang kasama, si Carlos, isang inhinyero na laging kumakapit sa lohika, at medyo mapang-alinlangan, at si Javier, isang litratista na may kaluluwa ng isang artista. Hindi na bago kay Paco ang Pilipinas. Ilang beses na siyang bumalik dito, nabighani sa mga malalawak na dalampasigan, mga antigong simbahan, at sa mga palakaibigang ngiti. Ngunit iba ang paglalakbay na ito. Nais niyang makita ang Pilipinas sa isang ganap na bagong pananaw. Ang mga mata ng isang unang beses pa lang, makakatapak sa bansa sina Carlos at Javier ang magiging mga mata niya. Ang kanilang isang buwang paglalakbay, na bahagi ng isang proyekto para sa isang pahayagan sa Espanya, ay naging isang pakikipagsapalaran sa pagtuklas ng mga bagay na tila hindi makamundo. Ang unang cultural shock ay sumalubong sa kanila paglabas pa lang ng Ninoy Aquino International Airport. Habang humaharurot ang kanilang taxi papasok sa sentro ng Metro Manila, kumunot ang noo ni Carlos habang nakatingin sa labas ng bintana at bumulong, kakaiba. Ang linis ng mga pangunahing kalsada, pero wala akong makitang kahit isang basurahan. Pagkaraan ng ilang araw, ang pagkalito na ito ay umabot sa sukdulan. Matapos maubos ang isang bote ng tubig, naglakad si Carlos sa tatlong kanto hawak ang walang lamang bote para maghanap ng mapagtatapunan. Paano magiging malinis ang isang syudad kung walang lugar para magtapon ng basura ang mga tao? Mahika ba ito? Muntik na niyang ihagis ito sa isang halamanan ngunit pinigilan siya ni Paco. Sandali, sabi ni Paco. Itinuro niya ang isang babaeng Pilipina na kadarating lang. Katatapos lang niyang inumin ang isang Tetra Pak ng juice at sa halip na maghanap ng basurahan, maingat niyang tiniklop ang karton at inilagay sa kanyang handbag. Inuuwi nila ang kanilang basura, paliwanag ni Paco, o kaya'y maghahanap sila ng convenience store para doon itapon. Ito ay pagiging konsiderasyon, ang ayaw na makagambala sa iba, kahit sa pagpilit sa lungsod, nalinisin ang sarili nilang kalat. Nagkatinginan sina Carlos at Javier na may pagkamangha. Kung sa Madrid to, 10 minuto pa lang, nasa bangketa na yan, bulalas ni Javier. Hindi ito gawin ng mga taga-Earth. Ang ikalawang pagkabigla ay nangyari sa linya ng MRT. Nagsiksikan sila sa isang punong-punong bagon sa oras ng rush hour. Sa labas ng istasyon ay isang magulong simponya ng mga busina ng sasakyan at ingay ng mga motor. Ngunit nang magsara ang mga pinto ng tren, isang halos ganap na katahimikan ang bumalot sa kanila. Walang nakikipag-usap sa telepono, walang maiingay na kuwentuhan, tanging ang mahinang anunsyo lamang ng mga hihintuan. Lahat ay nakatutok sa kanilang mga smartphone, nagbabasa ng libro, o simpleng nakapikit at nagpapahinga. Para silang isang library na gumagalaw. Sa platform, mas kahanga-hanga ang eksena, pabulong na sabi ni Javier, naramdam na kahit ang sarili niyang boses ay masyadong malakas. Automatikong pumila ang mga tao sa dalawang tuwid na linya sa likod ng dilaw na guhit, nagiiwan ng daanan sa gitna para sa mga pasaherong bababa sa tren. Walang tulakan, walang siksikan. Nang dumating ang tren, matiyaga silang naghintay na makababa ang lahat bago sila dahan-dahang pumasok, isa-isa, parang isang ensayadong palabas, bulalas ni Carlos, habang nagsisimulang matinag ang kanyang pag-aalinlangan. Nakaprogram ba sila para gawin yan? Napatawa si Paco. Hindi programming yan, Carlos. Disiplina yan. At paggalang sa espasyo ng lahat. At sa sandaling iyon, sa loob ng tahimik at maayos na bago ng tren, lumingon si Javier kay Paco at binitiwan ang isang makasaysayang pangungusap. Ang pangungusap na iyon ang magiging pamagat ng blog ni Paco. Paco, sigurado ka bang hindi galing sa Mars ang mga Pilipino? Ang insidente sa Quiapo Market at ang alon ng tahimik na kabaitan ang lalong nagpatindi sa kanilang pagtataka. Sa gitna ng magulong palengke sa katapusan ng linggo, si Javier, na may hawak na kamera, ay nabighani sa napakaraming kulay, amoy, at tunog kaya't nahiwalay siya sa grupo. Nang mapansin niyang nawala na sina Paco at Carlos sa gitna ng mga tao, at mas malala pa,
Naubos na ang baterya ng kanyang telepono, nagsimulang gumapang ang kaba. Hindi siya marunong magtagalog, wala siyang mapa, at lahat ng mukha sa paligid niya ay estranghero. Pinagpawisan siya dahil sa init at kaba. Tumayo siya nang hindi gumagalaw sa gitna ng isang masikip na pasilyo, pakiramdam ay ganap na walang magawa. Sa sandaling iyon, isang matandang tindera ng palamig na may mabait na ngiti ang nakapansin sa kanyang litong mukha. Wala siyang alam na kahit isang salitang Ingles, ngunit kinawayan niya si Javier. Itinuro ang isang maliit na plastik na upuan at inabutan siya ng isang baso ng malamig na sagot gulaman. Hindi siya humingi ng bayad, wala siyang tinanong. Nakita lang niya ang isang taong nangangailangan ng tulong at agad na tumulong. Pagkatapos, tinawag ng matanda ang isang dalaga sa katabing stall na marunong ng kaunting Ingles. Tinanong ng dalaga si Javier kung ano ang nangyari. Nang malaman niyang nawawala siya, ginamit niya ang kanyang telepono para tawagan si Paco. Nang matagpuan ni na Paco at Carlos si Javier, nakaupo siya sa plastik na upuan, umiinom ng sagot gulaman, at sinusubukang magpasalamat sa matanda gamit ang body language. Si Carlos, ang lohikal na inhinyero, ay ganap na natulala. Nasaksihan niya ang isang kilos ng kabaitan na walang anumang kondisyon, isang pakikiramay na lumampas sa lahat ng hadlang ng wika at kultura. Wala siyang nakuhang kapalit doon, mahinang sabi ni Carlos habang paalis sila. Tumulong lang siya. Hindi iyon lohikal. Ngumiti si Paco. Hindi iyon isang nakaprogram na kilos. Ito ay kabaitan, pakikipagkapwa-tao. Ito ay pagkabukas palad na hindi humihingi ng kapalit. Maligayang pagdating sa Mars, kaibigan ko. Ang insidente sa Quiapo ay naging lente na tumulong sa kanila na makita ang lahat ng iba pang bagay. Ang mga pampublikong banyo sa mga mall ay hindi na lang malinis, kundi mga oasis ng kaginhawaan na may tissue, sabon, at kahit na mabangong amoy lahat ay libre. Ang mga construction site ay ligtas na nababakuran na may mga masisigasig na gabay, hindi na isang pag-aaksaya, kundi isang refleksyon ng isang malalim na nakatanim na kaisipan na prevention is better than cure. Ang kwento tungkol sa nakalimutang souvenir t-shirt sa isang hotel sa Baguio na ikinuwento ni Paco sa kanila ay hindi na lang isang nakakatuwang anekdota, kundi isang patunay ng pagiging maalalahanin at mapagbiro na ginawang isang mainit na alaala ang isang maliit na pagkakamali. Ang kwento tungkol sa naiwang bote ng tubig sa MRT na isinauli na may kasamang isang cute na sulat kamay na mensahe. Naiwan mo to, boss! Baka uhaw ka na! Ay nagpaunawa sa kanila na ang kabaitan ay nasa lahat ng dako. Nang matapos ang kanilang biyahe, sa kanilang paglipad pabalik sa Madrid, lahat sila ay tahimik at nag-iisip. Si Carlos, na laging sinusubukang humanap ng isang makatwirang paliwanag para sa lahat, ay sa wakas ay umamin. Nagkamali ako. Sinubukan kong suriin ang Pilipinas gamit ang lohika ng kanluran, ngunit nabigo ako. Iba ang kanilang operating system. Nakabatay ito sa pundasyon ng pakikiramay. Si Javier naman ay tinitingnan ang mga larawang kanyang kinunan. Sinubukan kong kunan ang kaluluwa ng Pilipinas, sabi niya. Ngunit napagtanto ko na wala ito sa mga ginintuang simbahan o sa mga bughaw na dalampasigan. Nasa maliliit na kilos ito sa paraan ng pagtuturo ng isang ina sa kanyang anak na paghiwalayin ang basura, sa katahimikan sa loob ng tren o sa ngiti ng matandang babae sa palengke. Ilang linggo pagkatapos, inilathala ni Paco ang kanyang blog, isinasalaysay ang buong kwento, mula sa hindi makatwirang kalinisan hanggang sa kahangahangang kaayusan, mula sa pagkawala ni Javier hanggang sa mga kwento ng tahimik na kabaitan. Tinapos niya ito sa isang nakakagulat na talata. Kaya, galing ba sa Mars ang mga Pilipino? Marahil ang tanong na ito ay hindi isang nakakatawang metapora, kundi sa isang paraan ito ay totoo. Nakapagtayo sila ng isang lipunan kung saan ang kabaitan at pagiging konsiderasyon ay hindi isang pilit na pagsisikap, kundi isang natural na reaksyon. Kung saan ang hiya na makagambala sa iba ay itinuturing na isang dakilang bertud. Minsan ay sinabi ng isang CEO ng isang kumpanya ng stock market ang isang bagay na tumatak sa akin. Maaaring maraming likas na yaman ang Pilipinas, ngunit ang mga Pilipino mismo at ang kanilang kabaitan ang pinakamahalagang yaman. Marahil hindi natin kailangang tumingala sa mga bituin
upang maghanap ng isang mas mataas na sibilisasyon. Marahil kailangan lang nating tumingin sa Pilipinas. Ang artikulo ay naging isang penomenon. Hindi lamang ito isang travel review, kundi isang malalim na pagninilay sa kalikasan ng tao na nagtulak sa milyon-milyong tao sa buong mundo na magmuni-muni at magtanong ano ang maaaring matutunan ng ating mundo mula sa mga taga-Mars sa Pilipinas. Ang blog na galing ba sa Mars ang mga Pilipino ay hindi lang naging isang phenomenon, ito ay naging isang cultural storm sa Espanya. Agad na naging mga hinahabol na personalidad ng media sina Paco, Carlos at Javier. Inanyayahan sila sa mga palabas sa TV at mga talakayan upang paulit-ulit na ikuwento ang kanilang mga otherworldly na karanasan. Si Carlos, mula sa pagiging isang mapang-alinlangang inhinyero, ay naging isang masigasig na tagapagsalaysay tungkol sa operating system na pinapatakbo ng pakikiramay ng mga Pilipino. Ang mga larawan ni Javier na nagtala ng mga pang-araw-araw ngunit puno ng tula na mga sandali ay ipinakita sa isang prestihiyosong gallery sa Madrid na may pamagat na Mars sa lupa. Ngunit ang pinakakawili-wiling reaksyon ay nagmula mismo sa Pilipinas. Sa simula, mayroong pagtataka at katuwaan. Ang hashtag na Pinoy from Mars ay naging trending sa social media. Ibinahagi ng mga Pilipino ang isinaling artikulo at natawa sa pagkamangha ng kanilang mga bisitang kanluranin. Ipinagmalaki nila na ang mga simpleng bagay tulad ng kalinisan, kaayusan at kabaitan ay kinilala sa buong mundo. Gayunpaman, sumunod dito ang isang alon ng debate at pagninilay. Talaga bang ganito tayo kabuti? Tanong ng isang kilalang mamamahayag. O ito lang ba ang imaheng nakikita ng mga turista sa mga sentrong lugar? Napuno ang mga online forum ng maiinit na talakayan. Marami ang umamin na ang lipunang Pilipino ay mayroon ding mga problema hindi pagkakapantay-pantay, katiwalian, at mga madidilim na sulok na hindi kailanman nakikita ng mga turista. Ang kwento ng Mars ay hindi sinasadyang naging isang salamin na pumilit sa mga Pilipino na suriin ang kanilang sarili, kapwa ang mga bagay na dapat ipagmalaki at ang mga kailangang pagbutihin. Hindi na ito kwento ng tatlong Espanyol, naging kwento na ito ng isang buong bansa. Ilang buwan pagkatapos, nang humupa na ang bagyo sa media, isang pagbabago ang naganap. Ang tag-ulan ay dumating ng mas maaga at mas malakas kaysa sa karaniwan. Isang makasaysayang superbagyo ang lumubog sa maraming lalawigan, mga lugar na malayo sa mga karaniwang ruta ng turista. Ang mga larawan ng mga bahay na lubog hanggang bubong, mga bukirin na naging dagat, at ang mga mukha ng mga taong puno ng pag-aalala ay kumalat sa buong mundo. Sa Madrid, pinanood ng tatlong magkakaibigan ang mga imaheng iyon sa screen ng TV na may mabigat na puso. Nalulunod ang Mars. Mahinang sabi ni Javier, may sakit sa kanyang tinig. Nanahimik si Carlos ng matagal, pagkatapos ay lumingon kay Paco na may determinasyon sa kanyang mga mata. Paco, hindi tayo maaaring umupo lang at manood. Ginawa silang simbolo ng kabaitan ng artikulo mo. Ngayon, sila naman ang nangangailangan ng kabaitan mula sa mundo. Utang natin ito sa kanila. Tumango si Paco. Alam niyang tama si Carlos. Nakaramdam siya ng mabigat na responsibilidad. Anong gagawin natin? Babalik tayo, mariing sabi ni Carlos. Pero hindi bilang mga turista. Pupunta tayo bilang mga kaibigan. Mag-iipon tayo ng pondo. Gagamitin natin ang mismong kuwento ng mga taga-Mars para manawagan ng tulong. Magsama-sama tayo para sa Mars. Para itayong muli ang kanilang mundo. Ang ideya ay kumalat na parang apoy. Nagtatag sila ng isang online fundraising campaign na may inspiradong pangalan, Bayanihan para sa Mars. Dahil sa katanyagan mula sa blog, ang kampanya ay naging isang pambihirang tagumpay. Sa loob lamang ng isang linggo, nakalikom sila ng napakalaking halaga, gamit ang perang iyon at isang pusong handang tumulong, bumalik sila sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, ang kanilang destinasyon ay hindi ang maningning na Maynila o ang malamig na Baguio, kundi isang lalawigan sa Kabisayaan na nalulunod sa baha. Nang dumating sila, ang katotohanan ay mas malupit kaysa sa nakita nila sa TV. Kulay tsokolateng baha ang nakapalibot, at ang amoy ng putik at amag ay nasa lahat ng dako. Wala na ang kalinisan at kaayusan,
Tanging ang kaguluhan ng isang lupaing nakikipaglaban sa kalikasan. Sumali sila sa mga lokal na grupo ng voluntaryo. Ang trabaho ay napakabigat. Pamamahagi ng instant noodles at tubig. Pagtulong sa mga residente na linisin ang kanilang mga bahay kapag humupa na ang baha at higit sa lahat, ang pakikinig. At dito, sa gitna ng pagkawasak at kawalan, nasaksihan nila ang ibang uri ng kabaitan mas malakas at mas magaspang. Hindi ito ang tahimik na kaayusan sa tren, kundi ang mga sigawan, tawanan at tawagan ng mga magkakapitbahay na sabay-sabay na nagtutulak ng isang bangkang puno ng relief goods. Hindi ito ang kalinisan ng banyo sa mall, kundi ang imahe ng mga sundalo, mga pari, at mga kabataang voluntaryo na lumulusong sa maruming tubig para buhatin ang isang matandang babae patungo sa kaligtasan. Hindi ito ang perpektong serbisyo sa hotel, kundi ang mga community kitchen na itinayo kung saan-saan, kung saan lahat, kahit na sila ay mga biktima rin, ay sama-samang nagluluto ng malalaking kaldero ng lugaw para ibahagi. Si Carlos, ang inhinyero, ay hindi na nagsusuri. Itinaas niya ang manggas ng kanyang damit, bumuhat ng mabibigat na sako ng bigas, basang-basa ng pawis. Minsan, nadulas siya at nahulog sa putikan, at sa halip na mainis, humalakhak siya kasama ang mga Pilipinong nakapaligid sa kanya. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang tunay siyang bahagi ng operating system na iyon. Si Javier, ang artista, ay halos hindi kumuha ng litrato. Sinabi niya na may mga damdamin na hindi kayang makuha ng kamera. Ginugol niya ang kanyang oras sa pakikipaglaro sa mga bata sa evacuation center gamit ang mga simpleng magic trick para magdala ng tawa sa kanila. Ang kasukdulan ng kanilang paglalakbay ay naganap isang hapon. Pagkatapos ng isang nakakapagod na araw ng trabaho, naupo sila upang magpahinga sa isang pilapil, isang pamilya na tinulungan nilang linisin ang kanilang bahay na puno ng putik ang lumapit. Halos wala nang natira sa kanilang tahanan. Inabot ng asawang babae ang isang maliit na balot ng dahon ng saging. Para sa inyo po, sabi niya sa Tagalog, nakangiti kahit na ang kanyang mga mata ay may bakas pa rin ng kalungkutan. Binuksan ni Paco ang balot ng dahon. Sa loob, mayroong 3 piraso ng maliit na suman na mainit pa. Tiningnan niya ang pamilya, pagkatapos ay ang suman. Nawala na ang lahat sa kanila, ngunit handa pa rin silang ibahagi ang kakarampot na pagkaing natitira sa kanila sa mga estranghero. Nagsimulang tumulo ang luha sa mga pisngi ni Paco. Pagkatapos ay kay Carlos at kay Javier. Hindi ito luha ng awa, kundi ng paggalang at pasasalamat mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Sa sandaling iyon, natagpuan ni Paco ang kanyang huling sagot. Pagbalik sa Espanya, sumulat si Paco ng pangalawang blog. Sa pagkakataong ito, ang pamagat ay hindi na isang tanong. Hindi galing sa Mars ang mga Pilipino. Hawak nila ang isang bagay na nakalimutan na ng mundo. Nagkamali ako, isinulat niya. Tinawag ko silang mga taga-Mars dahil sa kanilang kalinisan, kaayusan, at paggalang. Ngunit iyon pala ay ang panlabas na anyo lamang. Natagpuan ko ang kanilang tunay na katangiang Martian hindi sa perpeksyon, kundi sa katatagan sa gitna ng kahirapan. Ang kanilang kabaitan ay hindi isang nakaprogram na panuntunan sa lipunan. Ito ay isang likas na ugali, isang apoy na nagniningas ng pinakamaliwanag kapag bumabalot ang kadiliman. Hindi sila isang banyagang sibilisasyon. Sila ay isang paalala kung sino tayong lahat ay maaaring maging. Pinapaalalahanan nila tayo na kahit na mawala na ang lahat, mayroon pa rin tayong isang bagay na maibibigay ang ating pagkatao. Ang pangalawang artikulo ay hindi lumikha ng isang bagyo. Sa halip, lumikha ito ng isang alon sa ilalim mas malalim at mas malakas. Kinumpleto nito ang kuwento, ginawang isang himno ng papuri sa diwa ng sangkatauhan ang isang simpleng pag-usisa sa kultura. At sa isang lugar sa Pilipinas, isang pamilya, matapos maitayong muli ang kanilang tahanan, ay marahil hindi kailanman malalaman na ang kanilang maliit na bigay na suman ay nagbigay ng bagong kahulugan sa salitang otherworldly para sa buong mundo.